So yun, magandang hapon mga kalangga, mga ka-Rochelle. So nandito pa ako San Pascual. Anong oras na? 4:07, ano? Pinapatapos talaga natin, even may alam natin na ngayon yung okasyon, ano, pinapatapos natin yung pabahay. So hanggang bukas magpipintura tayo diyan, magbabarnish tayo, magre-linoleum tayo, mag-aako tayo ng mga gamit. And then yung sasakyan, gagasolinahan na lang natin. Okay na yung rescue vehicle ng Barangay San Pascual, nahiram na ho natin. Even driver, nahiram na rin natin. Ganun ho yung pagtatrabaho natin dito. Excuse me. So bakit tayo napa-video ngayon, napa-upload ngayon? Alam nyo naman na nasa malayo ako. Naghahanap yung mga kalangga, mga ka-Rochelle ng kasagutan regarding sa nangyari kanina. Na magkaiba yung statement ni Pading Rene, at ni Trixie. So nagkaroon ng conflict. Siyempre ang lumalabas is naging isnabera si Rachel. Naging isnabera si Rachel. Maraming naghaka-haka, maraming nag-isip na ganun ho yung pangyayari. Kakatapos lang ho kasi maraming nagtatanong. Tinawagan ko talaga si Rachel. Para maniwala ho kayo, tinawagan ko siya ngayon lang. Andito pala sa cellphone. Kakatapos lang ng usap namin kasi syempre, actually hindi pala siya nagmamalay. Hanggang ngayon, nalungkot nga siya, naiiyak siya. No? Ayan si Rachel Morales. Ayan 2 minutes. Ayan, kakatawag lang, kakatapos lang ng usap namin. Naiiyak siya guys, naiiyak siya. Sa akin niya lang pala nalaman. So ganito ho kasi sa bahay. Si Rachel kasi, alam ho yan, even sila Ate Mercy Vergara makakapagpatunay niyan. Yung mga dumarating sa bahay ng maaga. Even kayo mga viewers, alam niyo naman na si Rachel is nagla-live ng hating gabi. I-edit pa yan ng madaling araw. So kausap niya daw kasi si Tita Minda. Tita Minda Hernandez, also through sa Titas, di ba? Na ang pagkakasabi ni Tita Minda pala kay Rachel is darating si Tita Ditas ng 12 to 2. So sabi raw niya kay Tita Minda, magdi-name drop daw tayo rito kasi yun naman yung napagkwentuhan. Gusto lang natin malinis yung issue kasi may okasyon na nga. Tapos ganito pa, may mga nagchat-chat sa akin, even sa aking comment section may nag-comment, dinilit ko lang na parang isnabera nga ang inyong langga Rachel. So nag-alarm pala siya ng 12 noon. Nag-alarm siya ng 12 noon. Hindi natin alam na darating si Tita Ditas ng mas maaga. So ang nangyari, nag-live si Pading Rene yata, at nasabi ni Pading Rene na nasa school. And then nag-live si Trixie na si Langga ay nandyan lang. So maraming nagsasabi na si Langga Rachel ay isnabera, hindi pinapahalagahan ang mga bisita, ini-snub ang mga titas, kumbaga yumabang, umarte, maraming mga ganon na mga sinasabi. So nagkakamali ho kayo kasi hindi niya ho talaga alam. Then nag-alarm ho siya ng 12 kasi na-expect niya 12 to 2 darating si Tita Ditas. Talagang gumising siya ng ganyang oras. At sa akin niya lang ho nalaman ang nangyari hong ito. Siguro ho wala hong sino man ang gumising sa kanya. Alam ho yan ang mga bisita na pumupunta dyan na talagang naghihintay sila. Kasi yung mga bisita naman natin, alam naman nila na puyat lagi si Langga Rachel. Nagaantay sila na magising si Langga Rachel bago nila nakakausap. Pero pwede naman siyang gisingan kung tutuusin talaga. Actually pinapagising ko talaga siya pag may mga dumarating dyan na bisita na nagmamadali, aalis, pero yung willing maghintay kasi naiintindihan nilang puyat, at tatapagod, maraming ginagawa, maraming inaasikaso. Yung mga willing nag-aantay talaga. So ngayon ho, nagkaroon lang ho siguro ng conflict between Pading Rene, kasi siguro si Pading Rene in-expect niya na may pasok si Langga. 'Di ba, nag-live naman si Pading Rene yata dun sa sa kila Titay. And si Trixie nag-live at sinabi na si Langga Rachel ay nandyan lang. So ganito ho ang totoo. According to Rachel ho ito, at kausap ko siya, ang alam niya darating si Tita Ditas ng 12 noon hanggang 2 PM. At according naman niya kay Tita Minda Hernandez na isang true sa Titas din natin, 'di ba?
So nagkaalam ho siya ng 12 noon. So yun nga, nagka-problema lang ho sa statement ng iba. Pero kay Langga Rachel, wala hong problema kay Langga Rachel kasi naglaan ho siya ng oras, no? Naglaan siya ng oras para ho kay Tita Ditas. And para kay Tita Ditas, pasensya na Tita Ditas kung hindi po nakalabas si Langga Rachel sa nung pagdating ninyo, so ina-expect po talaga niya ng ganung oras. Pasensya na po kayo. At sa mga nagko-comment, sa mga nagsasabi ng negatibo, ito ho yung katotohanan, ito ho yung totoong nangyari. So stop na po natin kasi mamaya po dapat magdiwang tayo, magsaya tayo. Ano po? Actually, nagulat si Langga, kausap ko siya, umiiyak siya. Umiyak siya kasi hindi niya ina-expect na may ganun na palang nangyayari, may ganun na palang issue, hindi siya nagmamalay. Kahit ho ako nandito sa San Pascual, wala ho ako sa Gabon, wala ako sa Gabon. Marami hong nagme-message kasi sa akin. So, message ko naman sa mga nasa bahay, pagka mayroong mga bisita at talagang alam nyo naman na malayo pa yung pinanggalingan at talagang gustong makita ang inyong Langga Rachel, sana pakigisingan naman si Langga para naman na hindi napapasama yung pamangkin natin, yung pinsan nyo, di ba? Ganun sana yung ginagawa natin. So ayan, maraming salamat. Ingat po kayo at ingat din kami. God bless us all. Thank you so much.